Naghain ng motion to intervene at verified motion for partial reconsideration sa Supreme Court si Member of Parliament Mustafa Loong, MP Alspar Usman at ilang abogado kasunod ng desisyon na hindi na bahagi ng BARM ang lalawigan ng Sulu. Narito ang report. Naghain ng motion to intervene at verified motion for partial reconsideration sa Supreme Court si Member of Parliament Mustafa Loong, MP Alspar Usman at ilang abogado kasunod ng September 9, 2024 ruling ng Korte Suprema sa isang petisyon at sinabing hindi na bahagi ng BARM ang lalawigan ng Sulu. Base sa argumento ng kanilang petisyon, ang exclusion ng Sulu ay taliwas sa Bangsamoro Organic Law o BOL na dinisenyo para pagkaisahin ang historically at culturally connected areas ng Mindanao at ng Sulu Archipelago sa isang cohesive Bangsamoro region. Inilatag din sa petisyon na kasunod ng desisyon ng SC, mawawala ng essential funding at development programs ang lalawigan na mahalagaan nila sa hinaharap. Sa taong 2024, naglaan ang Ministry of Finance, Budget and Management ng mahigit 4.5 billion pesos para suportahan ang 7,872 positions sa mga ministries at offices sa Sulu. Ilan sa mga key programs sa ilalim ng BARM na mawawala ay kinabibilangan ng 2.6 billion pesos na infrastructure projects, kabilang na ang mga daan at tulay mula sa Ministry of Public Works na mahalaga para sa connectivity at growth ng probinsya. 518 million pesos din ang inilaan ng Ministry of Health para suportahan ang siyam na pagamutan sa iba't ibang bayan sa lalawigan ng Sulu upang matiyak ang healthcare services para sa mga residente. 94 million pesos mula sa Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform sa land development at agribusiness support na mahalaga rin anila sa agricultural communities ng lalawigan. Nilinaw ni MP Loong na ang kanilang petisyon ay hindi isang legal challenge. Ito anya isang passionate plea para sa fairness at justice ng mga taga-Sulu. Dagdag nito na ang Sulu ay isang pillar stakeholder ng 1976 Tripoli Agreement at ng 1996 Final Peace Agreement. Kung sakaling tuluyan ang maalis ang Sulu sa Bangsamoro Region ayon sa mambabatas, 700 Arabic teachers ang mawawala ng trabaho. Mahihirapan din anila ang provincial government na isubsidize ang 1.2 billion pesos annual health allocation para sa IPHO ng Sulu at sa 8 district hospitals. Dagdag pa ng BARM lawmaker, Abu Sayyaf free na ang lalawigan at halos 1,000 na Abu Sayyaf ang nagbalik loob sa gobyerno dahil sa kaunlarang natatamasa ng probinsya kung saan abot na rin maging ang mga malalayong komunidad. Ayon kay MP Loong, huwag sanang hayaan na matigil ang momentum ng kapayapaan at positibong pag-unlad ng Sulu sa investments para sa Arabic education, health services, housing, scholarship, development at livelihood.